Mismong Commission on Human Rights na ang nag-iimbestiga kung may nasawing sibilyan sa engkwentro sa Toboso, Negros Occidental. Pero gate ng Philippine Army, mga miyembro lahat ng NPA ang kanilang nakasagupa. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. 19. Ganyan karaming individual ang nasawi sa sinasabing engkwentro ng militar at umano'y mga miyembro ng New People's Army sa Toboso, Negros Occidental. Mismong ang Commission on Human Rights, ikinababahala ang insidente at nagkasana ng sarili nilang investigasyon. Sabi ng CHR, may mga hindi raw pagkakatugma sa pagkakakilanlan ng mga nasawi sa umano'y engkwentro. Kahit daw sinasabi ng armed forces na mga rebelde ang mga namatay, taliwas daw yan sa sinasabi ng ilang grupo. Tulad na lang ng UP student na si Alisa Alano at ang mamamahayag na si RJ Ledesma na pawang mga sibilyan umano pero nadamay sa gulo. May mga biktima rin umanong sibilyan na aktibong nakikibahagi lang sa gawaing pangkomunidad doon. Sa kabila niyan, muling iginiit ng Philippine Army na mga miyembro umano ng NPA ang lahat ng kanilang nakasagupa sa operasyon na yon. Based on the result ng PNP SOCO doon sa encounter site, itong mga tao na ito, yung mga namatay na ito ay they bear arms and with bandoliers na nakasuot sa kanila may mga bala. Bukod kina Alano at Ledesma, kinumpirma ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na dalawang Filipino-American din ang nasawi sa bakbakan. Sila ay sina Lyle Prejoles at kay Dana Renesorem. Sabi ng grupong Bagong Alyansang Makabayan USA, parehong human rights activist ang dalawang PhilAm. Nasa Negros Island daw sila noon para magsagawa ng immersion at personal na makita ang hirap na dinaranas ng mga komunidad doon. Sa kabila nito, sinabi ng militar na bukas silang humarap sa anumang investigasyon. The Philippine Army is fully committed to transparency, no? At gusto rin natin panawagan din sa CHR na isabay na rin nila imbestigahan yung mga namatay na mga civilian, 40 plus na civilian doon, para na rin mabigyan ng hustisya doon yung pamilya nitong mga kababayan natin. Sa ngayon, naibalik na raw sa kanilang mga pamilya ang labi ng mga nasawi. Back to normal na rin daw ang sitwasyon sa Toboso. Pero patuloy na nagbabantay ang tropa ng militar para mapanatili ang kapayapaan sa lugar. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.